Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. Good morning, brothers and sisters. Good morning, Father. Bawat pagising ay blessing. At napakaganda laging simulan ang bawat umaga na tayo nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Pagpalain nawa niya lahat ng ating mga intensyon, pangangailangan, mga pasasalamat natin sa Kanya at pagkilala sa Kanyang kabutihan sa ating buhay. At nawa, sa simula uli ng isang bagong linggong ito, tayo ay patuloy na kaawan at gabayan ng Panginoon. Magtiwala nawa lagi tayo sa Kanya at kumapit sa Kanyang kabutihan. Pagsisihan natin at aminin ang mga nagawa nating kasalanan. Buong kababaang loob, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Kapayapaan sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagpupunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong aming kapurihan. Ang
tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kasasan, kasama ng Espiritu Santo. Sa kadahilan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamta namin ang iyong mga pangako na di malirip, na hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin, ang pagliligtas ko'y di na magluluwat, ito ay darating. Ito'y mahahayag sa inyong paningin. Ito naman ang sabi ng Panginoon sa mga dating dayuhan na ngayoy kabilang sa kanyang bayan. Buong pusong naglilingkod sa kanya, nangingilin sa araw ng pamamahinga, at matapat na nag-iingat sa kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa Siyon, sa aking banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog, at ang templo ko'y tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ay magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Nawa'y magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan, kami Panginooy iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Ay magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao.
Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Nawa'y magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa amin iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Nawa'y magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ito naman ang sasabihin ko sa inyo, mga hintil. Yamang ako'y apostol ninyo, pinangangatawan ko ang aking ministeryo upang mag-imbulo ang mga kababayan ko at sa gayoy, maligtas ang ilan sa kanila. Kung naging daan ang pakipagkasundo ng sanlibutan sa Diyos, ang pagkatatakwil sa kanila, at muling pagtanggap sa kanila para na rin pag-ibigay buhay sa patay. Ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Dati, masuwayin kayo sa Diyos, ngunit ngayon kinahabagan sa panahon ng pagsuway ng mga Hudyo. Gayon din naman, sila'y naging masuwayin. Ngayong kayo'y kinahabagan upang sila'y kahabagaan din. Sapagkat ang binayaan ng Diyos na maalipin ang kanilang kasalanan, ang lahat ng tao upang may padama sa kanila ang kanyang habag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Mabuhay sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, si Jesus ay nagpunta sa lupain na malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang Kananeyang naninirahan doon at malakas na sinabi, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan. Ngunit gaputok man ay hindi tumugon si Jesus. At lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, Pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis, siya'y nag-iingay at susunod-sunod sa atin. Sumagot si Jesus, Sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel, lamang ako sinugo. Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumo na nalalaglag sa hapag
ng kanilang Panginoon. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng iyong pananalig. Mangyayari ang hinihiling mo. At noon din ay gumaling ang kanyang anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. God bless you po sa pagsimba ninyo sa shrine, National Shrine ng St. Padre Pio. Sa ating mabuting balita ngayong linggong ito ay natunghayan natin ang istorya ng isang babaeng Kanaanita na lumapit sa ating Panginoon at nagmakaawa para sa kanyang anak na babae na inaalihan at pinahihirapan ng masamang espiritu. Alam niyo mga kapatid, habang paulit-ulit kong binabasa ang ebanghelyo na ito, isa lang ang pumapasok sa isip ko at nai-imagine at naaalaala. Alam niyo ba kung ano mga kapatid? Ang itsura ng isang nanay. Ang mukha ng isang inang gagawin ang lahat. Gagawin ang lahat basta't para sa mga anak at pamilya. Consider this, mga kapatid. Yung Kanaanea, siya isang babae. Noong panahong yon, hindi basta-basta nakikipag-usap ang babae sa isang lalaki. At pangalawa, siya ay Kanaanea, hindi siya Hudiyo. Kaya ang turing sa kanya ay isang pagano. Noong panahong yun, may malaking hidwaan ang mga Hudiyo at yung mga hindi nila kadugo at iba ang paniniwala at iba ang lahi. Tinuturing nila yon na madumi. At pangatlo, di ba sa unang pag-a-attempt ng babae, halos hindi siya pansinin ng Panginoon. Gaputok man ay hindi man lang nagsalita ang Panginoon. Nung unang kahit na siya'y nagmamakaawa na, at isa pa, yung mga alagad, gustong-gusto na siyang paalisin na nga po ninyo, pagbigyan nyo na nga po ng umalis na. Kanina pa, susunod-sunod sa atin at nag-iingay. Tapos pang-apat, mga kapatid, sa pag-uusap ng Panginoon, nagbanggit siya ng salita na tuta. Kinumpara sa isang tuta. Pero lahat yon nilunok, kinaya at tinanggap ng babaeng ito, ng isang inang ito, sapagkat isa lang ang mahalaga sa kanya, ang kagalingan ng kanyang anak. At kung ito ay maipagkakaloob ng Panginoong Hesus, gagawin niya lahat. Tatanggapin niya lahat kung ano man. Bakit ganun mga kapatid? Ang mga magulang, hindi matitiis ang anak. Ang mga nanay, hindi nyo kayang tiisin ang mga anak ninyo, Pero bakit may mga anak kayang-kayang tiisin ang mga magulang? Ang mga magulang kahit magkanda baon-baon sa utang, gagawin nila lahat yan. Kahit kapalan ng muka, magpakapagod, kahit walang matira sa kanila basta't para sa anak. Sabi nga, isusubo na lang, ibibigay pa. Napakadakilang pagmamahal. Pero nasaan ang mga anak kapag ang mga magulang nagkakasakit? Nasaan kayo mga anak
kapag sila tumatanda at nangangailangan. Kung nakikinig kayo mga anak, kamustahin niyo man lang si inay, si inang, si itay, dalawin man lang, may pagkain pa ba sila? May pambili pa ba ng gamot? Kamusta na kaya sila? Minsan, mga kapatid, ina-assume nating mga anak na okay lang palagi sila. Pero ang totoo, hindi lang talaga naman sila nagsasabi dahil ayaw nilang makaabala. Nung minsan, meron akong napanood na isang mamshi o lola na guest kay Tito Vic and Joey. Hindi ko po alam kung napanood nyo rin yon. At habang siya ay sumali dun sa contest na hindi alam ng kanyang pamilya at mga anak, nailabas niya at hindi niya maitago habang siya ini-interview. Sabi na naghahanap siya. Inahanap niya ang pagkalinga at presensya ng kanyang mga anak. Naiintindihan niya na may kanya-kanya na silang buhay. Sabi niya, iwan ko po ba, may mga sasakyan naman sila. Pero masyado silang busy, may lakad sila pero hindi nila ako sinasama. At kahit siya'y nakakausap niya sa video call or telepono, kitang-kita mo at dama mo na yung nanay na yon naghahanap ng presensya, ng oras, kahit konti lang sa kanyang mga anak. Mga minamahal na kapatid, mga anak, shout out sa inyo. Isang tawag lang, isang dalaw lang. Huwag nating ipagkait. Tapos pag sila biglang kinuha ni Lord, iiyak-iyak kayo dyan. Iiyak-iyak tayo, mga kapatid. And that is the first point. Ikalawang punto, mga kapatid, ay, ang tanong ko ay, nakamtan ba nung babaeng Kananea yung kanyang hinihingi? Nakamtan po ba niya? Yes. Sa bandang huli, napahanga pa niya ang Panginoon. Napakalaki ng iyong pananalig. Mangyayari ang hinihingi mo. Ang magandang pinakita dito ng babaeng Kananeyang ito, hindi siya agad sumuko. Mga kapatid, siya'y nilakasan niya ang kanyang loob. She is bold, brave, and even daring, so to say. Mga kapatid, naisip ko nga, tinetesting lang pala siya ng Panginoon nung umpisa. Kung hanggang saan ang kanyang pananalig at pagtitiwala. Lord wants to bring out the best from that woman. At hindi siya basta sumuko yung babae. Talagang nagpursige siya sa kanyang pagtitiwala at paniniwala na makakamtan niya ang kanyang hinihingi mula sa ating Panginoong Hesus. Alam niyo mga kapatid, sa buhay, ganun din naman ang katotohanan that before you succeed, you must try and try and try. Because success does not come overnight. Kailangan talaga magtiyaga. May tiyaga. Kailangan din may sakripisyo at samahan natin ang dasal at pananampalataya. Nagbubunga lahat ng ating mga pagsisikap. Papapagbungahin ng Diyos sa tamang panahon. Lalo na pag nakikita niya na ikaw tinutulungan mo yung sarili mo. Mga kapatid, hindi manhid ang Diyos. Hindi siya natutulog sa ating mga pagsisikap. Nakikita niya ang iyong ginagawa. Katangian ng isang taong matagumpay, hindi agad sumusuko at hindi agad pinanghihinaan ng loob. Sana makakuha tayo ng inspirasyon mula sa babaeng ito na Kananea. Sa lahat ng pinagdadaanan natin sa buhay, na kung hindi man answered ang prayers natin agad-agad ng Panginoon, mga kapatid, mag-intay ka lang. Pero huwag kang titigil sa iyong panalangin, sa iyong pag-asa. Diba sabi yun ni Saint Padre Pio, pray, hope,
Do not worry. Nakikita naman ng Diyos, mga kapatid. At kung ano man ang ipagkaloob niya sa atin everyday, let us always be thankful. Laging maging mapagpasalamat sa lahat ng mga biyaya sa atin ng Diyos. At patuloy na maniwala at magtiwala. Makakaraos din. May awa ang Diyos. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang mag-alala. Sabi ha, huwag kang mag-alala, yayaman ka rin. Huwag kang mag-alala, makakaraos ka din, kapatid. Magtiwala ka lang. Yes, brothers and sisters, magtiwala lang lagi tayo sa Diyos. Manalig. Let us do our part, and God will do His blessings for us. Mama Mary of Guadalupe, pray for us. Saint Joseph, Saint Padre Pio, and all the angels and saints in heaven, pray for us. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. tuwi na tayong hinahamon na magpakita ng pag-ibig ng Diyos sa lahat. Sa pagtatampok natin sa ganitong pag-ibig na panlahat bilang inspirasyon ng ating panalangin, dumulog tayo sa Ama nating lahat. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahan, ang pamilya ng Diyos sa lupa, nawa pahalagalan niya ang lahat ng kultura at maging bukas siya sa pagtanggap ng kanilang tulong sa ikadadalisay at ikasusulong nila sa dakilang kalaman sa Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating mga pinunong pampamahalaan at lahat ng nanunungkulan, nawa magpakatapat sila sa kanilang sinumpaang paglilingkod sa lahat ng mamamayan nang walang itinatangi. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating mga pamayanan sa parokya at ating mga pamilya, nawa pahalaga natin ang pakipag-unawaan sa ating kapwa at pagsikapan nating makatulong sa mga nangangailangan gaya ng halimbawa ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lahat, nawa ang dakilang awa ng Panginoon para sa atin ang magtulak sa ating kaawaan ang ating kapwa sa lahat ng oras. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Pag-pray natin ang lahat ng may birthday ngayong araw na ito at buong buwang ito ng Agosto. Ganon din ang lahat ng maraming mga may sakit sa ating pamilya angkan. At lahat ng humingi sa atin ng prayers, mga taga-subaybay, taga-pakinig, mga nasa bahay. Pag-pray natin ang mga nasa abroad, ang mga laging nasa lansangan, sa dagat, sa impapawid, naglalakbay, ang inyong mga negosyo, propesyon, trabaho, sakripisyo at pagsisikap sa araw-araw. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ang inyong pamilya. Pagdasal din natin lahat ng preparasyon ng buong Archdiocese ng Lipa. Ganon din ang Soltare 2023 dito sa ating diocese, na maging maayos lahat. At sa lahat ng pinagdadaanan natin, ating pamilya,
Idulog natin sa Diyos lahat ng ating mga mahal na yumao. Panginoong Diyos, bigyan mo kami ng mga pusong mapagmahal na tulad ng sa iyo upang matanggap at mahalin namin ang bawat isa bilang kapatid sa kabila ng anumang pagkakaiba nila sa amin. Ikaw na nabubuhay at naghahari ng walang hanggan. Amen. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa mga may panghandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Panginoon, na ito alay sa iyo, nagmula sa iyong bayang masayang nagsalo. Aming sanang mga alay, gawin mong totoo. Itong alak at tinapay gawing dugo katawan mo. Magsitayo po ang lahat. Mga anak, manalangin tayo upang ang mga alay natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog. Sa aming paghahain na iyon na ring binigay, para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumain niyo rin. at itaas sa Diyos inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y naging kapwa namin maasahan upang may manguna na umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya'y nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto, sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi makaluluhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, kayo ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin niyo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Ganon din nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din lahat ng pumanaw. Kaawaan mo sila, patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, at ang mahal na San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng lahat ng mga apostol at mga banal, si Santo Padre Pio, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin na nakagagaling na utos sa turo ni Jesus, Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo,
Nihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian At ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating mahal na Panginoon naway laging sumainyo. At sumain niyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. God bless you all. Mama Mary loves you. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi makaluluhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Mga anak, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Napakapalad nating inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pagkikinabang, si Kristo ay aming pinagsaluhan. Hinihiling namin kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Kayong lahat ay pagpalain ng napakabuti at mapagmahal nating Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, umayo na tayo at laging magtiwala sa awa at kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Salamat sa Diyos.